Sa gitna ng mga pasabog ni Zaldico, tila business as usual pa rin si Pangulong Bongbong Marcos. Sinaksihan pa nga ng Pangulo ang paglalagda ng isang extradition treaty sa pagitan ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations. Para sa update, makakausap natin si Maricel Halili. Maricel, para saan ba itong kasunduan na yan? Oo, Mon, bago pa lumabas itong naging pahayag ni dating Congressman Zaldico, nagtungo muna si Pangulong Bongbong Marcos diyan sa Taguig kaninang umaga para pangunahan yung pagbubukas ng 13th ASEAN Law Ministers meeting. Parang ano na to kumbaga simula na ng mga activities natin for ASEAN dahil nga ang Pilipinas ang magiging host country by next year. At tama ka dun sa sinabi mo kanina, nilagdaan nila yung isang ASEAN extradition treaty. Ang lumagda dito ay ang ating acting Justice Secretary bilang kinatawan ng Pilipinas. Kumpleto rin yung mga ASEAN member state at ang lumagda ay yung mga counterpart ng Justice Secretary. Itong extradition treaty na ito, importante raw ito, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, dahil nagpapatibay ito ng kasunduan sa pagitan ng mga bansang kasapi ng ASEAN para masiguro na kumbaga ay magkakatugma yung legal framework ng bawat bansa. Pero yun ay mas madaling maipatupad yung extradition itong mga cross-border crimes, kagaya nga ng mga cybercrime, lalo na raw ngayon, sabi ni Pangulong Marcos, na pinupursige ng Pilipinas yung laban natin kontra sa katiwalian. Pero gaya ng sinabi ko nga sa iyo, nangyari ito bago pa lumabas itong pahayag ni dating Congressman Zaldico. Sa ngayon, kataktahin si Pangulong Bongbong Marcos na pumunta dito naman sa Intramuros, mamaya yan mga late afternoon para simulan ang paglulunsad o yung mismong launching na nitong ASEAN Summit para bilang hudyat na rin ng pangangasiwa natin sa nasabing summit para sa 2026. Mon? Pero Maricel, may reaksyon na ba ang Malacanang tungkol nga rito sa pagkakadawit sa kanya ni Zaldico sa flood control scandal? Kaya na natin ngayon, Mon. Kasi kanina, isinend na natin yung mismong link ng Facebook page ni Zaldico kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. At sa pagkakaalam natin, ay pinanood niya na yung mismong pahayag ni Zaldico. Ang inabayanan natin ngayon dahil nag-request tayo na magsagawa siya ng press briefing ay yung pagdating ni Undersecretary Castro para maibigay nila yung pahayag ng Malacanang tungkol sa usaping ito. Mon. Yan ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.